Rebecca's POV. Rebecca, para kang baliw. Bulong niya sa sarili habang nakatago sa likod ng isang malaking paso ng halaman sa lobby ng Ignacio Holdings. Ngayong araw, suot niya ang kanyang pinaka-pining office attire na kulay matingkad na pula. Naniniwala kasi siya sa kasabihang red is the color of love. At baka sakaling sa dami ng mga taong labas-masok sa building na ito, ang kanyang kulay apoy na presensya ang makakatunaw sa yelong puso ni Ace Ignacio. Si Ace Ignacio, ang CEO na walang pakiramdam. Ang lalaking kahit yata anghel ang dumaan sa harap ay hindi man lang kukurap. Pero para sa kanya, si Ace ang kanyang tadhana o hindi man tadhana kahit kadate man lang sa Sabado ng gabi. Ma'am, bawal po ang tumambay sa likod ng paso. Sita sa kanya na security guard na si Manong Ben. Manong Ben, hindi ako tumatambay. Nag-oobserba ako ng mga photosynthesis. Palusot niya kahit ang totoo, hinihintay niyang bumaba si Ace mula sa executive elevator. Saktong alas 5 ng hapon, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas sa isang lalaking tila nililok ng mga bathala. Ang tindig ni Ace kasing tikas na isang tore at ang mukha nito seryoso habang may kausap sa cellphone. Agad siyang lumabas mula sa likod ng halaman. Hi Ace, napaka-coincidence naman, nandito rin ako. Huminto ang binata at tumihinto sa kanya mula ulo hanggang paa. Walang mabakas na emosyon sa mukha nito. Rebecca, hindi ba't katatapos lang ng kontrata ng kumpanya niyo sa amin last week? Bakit ka pa nandito? Kasi nakalimutan ko ang aking puso. Ang aking payong. Mabilis sa sagot niya sabay pakita ng isang maliit na payong na kinuha niya lang sa bag niya kanina. Umuulan ba? Tanong ni Ace habang nakatingin sa labas kung saan tirik na tirik ang araw. Sa loob ng puso ko bumabagyo na Ace. Bumabagyo sa sobrang excitement na makita ka. Banat niya na may kasama pang pa-cute na kindat. Sa halip na matawa o kiligin, bumuntong hininga lang si Ace. Go home, Rebecca. Don't waste your time. Nilagpasan siya nito na parang isang hangin lang. Naiwan siyang nakanganga habang hawak ang kanyang payong pero hindi siya susuko. Bukas ulit, Ace. Magdadala ako ng kape na kasing tamis ng ngiti ko. Sigaw pa niya kahit malayo na ang binata. Di alam ni Rebecca sa loob ng sasakyan ni Ace, ang binata ay napahawak sa kanyang noo. That woman is crazy. Pero sa isang maliit na bahagi ng kanyang isipan, hindi niya maikakailang ang pula na suot ni Rebecca ay tumatak sa kanyang paningin. Kinaumagahan, alas 7 pa lang, nasa tapat na siya ng paboritong coffee shop ni Ace. Bitbit niya isang paper bag na may lamang homemade cookies at isang kape na ang dami ng asukal ay sapat na para magka-diabetes ang isang buong barangay. Alam niyang ito ang gusto ni Ace, matapang pero may tinatagong tamis. Nang mamataan niya ang itim na SUV ni Ace, agad siyang napaayos ng tayo. Suot naman niya ngayon isang fitted floral dress na tila sumisigaw ng, pansinin mo ako. Ace, good morning! Energy booster for my favorite CEO. Masayang bati niya. Humarang pa sa dadaanan ng lalaki. Huminto si Ace. Ang kanyang ekspresyon ay mas malamig pa sa iced Americano na hawak niya. Rebecca, hindi ba't malinaw ang sinabi ko kahapon? Tigilan mo na to. Ace, cookies lang naman to. Hindi ko naman yan ninaluan ng gayuma. Promise. Pero kung tatalabang ganda ko, bonus na yun. Biro niya at pilit na itinatago ang kaba sa dibdib. I don't eat sweets from strangers. Malamig na tugon ni Ace. Strangers? Ace, 3 taon na nga kitang kinukulit. Aba, kilala mo na pati birthmark ko sa braso sa dami ng pictures na pinapadala ko sa'yo. Kita niyang nagsalubong ang kilay ng binata. Yan ang problema, Rebecca. You are crossing the line. Obsession is not love, it's a sickness. Tumusok ang mga salitang iyon sa puso ni Rebecca. Intense, masakit. Para siyang sinampal ng katotohanan, pero dahil martir siya, ngumiti pa rin siya. Sakit pala ng tawag sa pagmamahal ngayon. E di sana na-confine ako sa puso mo para gumaling ako. Walang imik na kinuha ng binata ang paper bag sa isang maliit na malapit na basurahan nang di man lang tinitingnan ang laman. Stop this nonsense, Rebecca. You're making a fool out of yourself. Huling sambit nito bago to tuluyan pumasok sa kanyang opisina. Iniwan siya nakatayo sa gitna ng semento habang pinagtitinginan ng mga tao. Gusto niyang maiyak pero pinigilan niya. Sa halip, kinuha niya ang kanyang phone at nag-post sa social media. Rejection is just redirection. Fighting. Pero sa kaloob-looban niya, may isang tanong na nagsisimulang bumagabag.
Hanggang kailan ko ba kayang lunukin ang ganitong klase ng pagkapahiya? Lumipas ang isang linggo at tila naging routine na ni Rebecca ang mapahiya. Kung sa pelikula may montage ng saya, ang sa kanya montage ng pagtataboy. Isang gabi nagkaroon ang granding party para sa anibersaryo ng Ignacio Holdings. Kahit hindi invited, gumawa siya ng paraan. Gumastos siya ng malaki para sa isang shimmering gold gown na tila ba siya ang mismong premyo sa raffle. Ganda natin, Ma'am Rebecca! Bati ni Manong Ben na bantay sa entrance. Pero sigurado po ba kayo? Mukhang bad trip si Sir Ace ngayon. Manong Ben, ako ang gamot sa bad trip niya. Ani rito at buong tapang na pumasok sa ballroom. Agad niyang nakita si Ace sa gitna ng karamihan. Napakagwapo nito sa kanyang tuxedo. Pero ang kinagulat niya ay ang katabi nito. Isang magandang babae na tila isang modelo, si Sofia. Masaya silang nag-uusap at paminsan-minsan humahawak si Sofia sa braso ni Ace. "Excuse me?" Singit niya sa gitna ng pag-uusap ng dalawa. "Ace, hindi mo naman sinabi may visitor ka pala." "Hi, I'm Rebecca, the future Mrs. Ignacio." Natahimik ang paligid. Ang ilang mga business partners ni Ace ay nagsimula ng magbulungan. Kita niya ang pagpula ng mukha ni Ace, hindi sa kilig kundi dahil sa galit. "Rebecca, leave, now!" Mariing utos ng binata. "Bakit? Natatakot ka ba na malaman niya na araw-araw mo akong nakikita? Na gabi-gabi mo ako napapanaginipan?" Hamon niya at pilit nilalabanan ang matatalim na tingin ni Ace. Hinawakan ni Ace ang braso niya at hinila siya palabas ng ballroom. Sa isang madilim na sulok ng balcony, "What is wrong with you? Sinisira mong reputasyon ko sa harap ng mga kliyente ko? Ang reputasyon mo ba ang mahalaga o ang babaeng yon?" Sigaw niya at tuluyan ng tumulo ang luha. "Lahat ginagawa ko, Ace. Bakit siya isang ngiti lang binibigyan mo na ng pansin samantalang ako kahit maglupasay sa harap mo parang duwi lang ako sa sapatos mo?" "Dahil hindi kita mahal, Rebecca. Kahit kailan hindi kita mamahalin. Get that into your thick skull." Sigaw nito pabalik. Ang mga salitang "hindi kita mahal" ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Rebecca. Dito niya naramdaman ang tunay na intense na sakit. Ang sakit ng katotohanang baka nga sa sobrang paghahabol niya, naiwan na pala niya ang sarili niyang dangal sa likuran. "Fine," bulong niya habang nanginginig. "You want me out of your life? I will give it to you. Simula ngayon, hinding-hindi mo na makikita kahit anino ko." Tumalikod siya at tumakbo palabas. Hinihingal siya sa galit pero may kakaibang kurot sa puso na hindi niya maipaliwanag. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na apartment, hindi siya natulog. Sa halip, kumuha siya ng isang malaking box. Isa-isa niyang inalis sa mga shrine ni Ace sa kanyang buhay, ang mga stolen pictures nito na galing sa social media, ang mga resibo ng kape na binili niya para dito at ang isang panyo na parihim niyang kinuha nung nahulog to sa binata sa lobby. "Tama na, Rebecca. Masyado ka ng maganda para maging basahan," sabi niya sa harap ng salamin habang pinapahid ang kalat na maskara sa kanyang pisngi. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho, hindi sa Ignacio Holdings, kundi sa sarili niyang opisina bilang isang marketing consultant. Ngunit ang tadhana sadyang mapaglaro. Isang tawag ang natanggap niya mula sa kanyang boss. "Rebecca, may meeting tayo sa Ignacio Holdings. Gusto ni Mr. Ignacio i-revive ang marketing campaign ng bagong property nila at ikaw ang hiling ng team niya dahil sa galing mo sa last project." Natigilan siyang bigla. "Sir, baka pwedeng iba na lang. Masakit pa kasi ang bangs ko eh." "No, Rebecca. Professionalism. This is a multi-million deal." Wala siyang nagawa kundi tumango na lang. Pagpasok niya sa building, hindi na siya nagtago sa likod ng paso. Hindi na siya nag-aabang sa elevator. Naglakad siya ng diretsyo, taas noo habang suot na isang black power suit at salamin na animoy hindi kilala ng lalaking nagmamay-ari ng gusaling iyon. Sa boardroom, nandun si Ace. Pagpasok ni Rebecca, saglit na natigilan ang binata. Inaasahan ni Ace ang isang Rebecca na magpapa-cute, hihingi ng paumanhin sa nangyari sa party o baka mangungulit na naman. Pero ang bumungad sa kanya isang babaeng sinlamig ng yelo. "Good morning, Mr. Ignacio. Let's start the presentation." Seryosong bungad niya. Di niya tiningnan si Ace sa mata. Diretsong nakatuon ang pansin niya sa projector screen. Sa gitna ng meeting, sinubukan ni Ace makuhang atensyon niya. "I think the color palette should be more aggressive, Miss Dalisay." "With all due respect, Mr. Ignacio, the market study shows that consumers prefer calm and reliable tones. Unless you want to alienate your target audience, we should stick to my proposal." Sagot niya nang di man lang lumingon.
Naramdaman ni Ace ang isang kakaibang inis. Noong hinahabol siya ni Rebecca, halos isuka niya ito. Ngayong hindi siya pinapansin, ba't parang may kung anong kumukurot sa puso niya? Ba't parang mas gusto niyang makita ang makulit na Rebecca kaysa sa professional na babaeng nasa harap niya? Nang matapos ang meeting, agad na siyang nag-ayos ng gamit. Rebecca, wait! Tawag ni Ace nang silang dalawa na lamang ang naiwan sa boardroom. Yes, Mr. Ignacio. May nakalimutan ba ako sa presentation? About what happened at the party and what I said. Panimula ng binata. Mr. Ignacio, kalimutan na natin yon. Tama ka naman eh. I was being unprofessional and obsessive. Thank you for waking me up. Mula ngayon, clients and partners na lang tayo. Nothing more, nothing less. Diretsyong sabi niya bago siya naglakad palabas. Pero paglabas niya ng pinto, sakto naghihintay sa lobby ang isang matangkad at gwapong lalaki, si Troy, isang dati niyang manliligaw na matagal na nang itinataboy dahil kay Ace. Rebecca, ready for our lunch date? Masayang bati ni Troy sabay abot ng isang bouquet ng sunflowers. Troy, ang aga mo naman, nakangiting sagot niya. Sinadya niyang lakasan ng boses dahil alam niya nasa likuran lang niya si Ace at nakikinig. Let's go, gutom na ako. Hinawakan ni Troy ang bewang niya habang naglalakad sila palabas. Mula sa pintuan ng boardroom nanlilisik ang mga mata ni Ace habang nakatanaw sa dalawa. Sinong lalaking yon? Bulong ni Ace sa sarili. Bakit parang gusto niyang habulin si Troy at bawiin si Rebecca? Ang sumunod na mga araw ay naging impyerno para kay Ace, hindi dahil sa bumagsak ang stocks ng kumpanya. Sa katunayan, pataas na ng pataas dahil sa galing ni Rebecca sa marketing. Ang masakit ay ang katotohanan na nakikita niya si Rebecca araw-araw pero hindi na para sa kanya. Nakikita niya to tumatawa kasama si Troy sa lobby. Nakikita niya mga post nito sa social media, mga pictures ng dinner dates, hiking at mga stolen shots na si Troy ang kumukuha. Isang hapon di na siya nakatiis. Pinatawag niya si Rebecca sa kanyang opisina para sa isang urgent na report. Ano pong problema, Mr. Ignacio? Tanong ng dalaga habang nakatayo sa harap ng table nito. The captions on our social media, they are distracting. Napakunot ang noon ni Rebecca. Excuse me, ang Instagram ko distract sa business natin? Yes, paano kung isipin ng mga investors na hindi ka focus sa trabaho dahil lagi kang nakikipag-date sa lalaking yon? Katwiran niya. Natawa si Rebecca. Ace, huling check ko, hindi ka naman investor sa puso ko eh. Bakit ka ba nakikialam? Dati halos ipagtabuhin mo ako na parang may ketong, ngayong masaya na ako sa iba. Bigla distracting yung captions ko. Tumayo siya at lumapit sa dalaga. I don't like him for you, Rebecca. He looks unreliable. At ikaw, reliable ka ba? Ang alam ko lang expert ka sa pananakit ng damdamin. Kung wala na tayong pag-uusapang trabaho, aalis na ako. May date pa kami ni Troy. Paalis na sana siya nang bigla siyang hawakan ni Ace sa kanyang braso at hilahin siya pabalik. Sa isang iglap, nasandal siya sa pader at ang dalawang kamay ni Ace nakaharang sa magkabilang gilid niya. You're not going anywhere, seryosong sabi nito. Ang hininga nito ramdam na niya sa kanyang balat. Ace, anong ginagawa mo? Bitawan mo ko. Bakit, Rebecca? Dati itong pangarap mo, di ba? Ang mapalapit sa akin, ang makuhang atensyon ko. Well, you have it now, all of it. So why are you running away? Dahil huli na, Ace. Pagod na ako. Ayoko na maging baliw sa'yo. Sigaw niya habang ang mga luhay nagbabadyang pumatak. Pero ako, parang ako naman ang nababaliw ngayon. Bulong ng binata bago unti-unting nilapit ang mukha sa kanyang mukha. Ngunit bago pa magdapo ang kanilang mga labi, bumukas ang pinto ng opisina. Sir Ace, nandito po si Miss Sofia? Agad na lumayo si Rebecca at mabilis na nag-ayos ng sarili. Tumingin siya kay Ace nang may halong galit at kalituhan bago mabilis na lumabas ng silid. Naiwan si Ace na nakasabunot sa sariling buhok. Hindi niya maintindihan ang sarili. Ang dating pesteng si Rebecca ngayon ay naging obsession na rin niya at ang mas masakit, tila natuto na ang dalagang lumipad palayo sa kanya. Ace POV. Ang opisina ng Ignacio Holdings ay nababalot ng tensyon ng mas matalas pa sa talim ng labaha. Simula ng tangkain ni Ace na hagkan si Rebecca, mas lalo naging mailap ang dalaga. Kung dati kulang na lang mag-camping to sa tapat ng kanyang opisina, ngayon para itong anino, mabilis na naglalaho kapag nararamdaman ang presensya niya. Ngunit hindi siya sanay tanggihan at lalong hindi siya sanay makita ng atensyong dating sa kanya lang binibigay na ngayon sa iba. Secretary, cancel all my afternoon meetings.
Utos niya habang nakatanaw sa glass window ng kanyang opisina. Nakita niya kasi sa baba ng sa parking lot ang pamilyar na sasakyan ni Troy. Pero sir, may board meeting po kayo sa... I said cancel it. May mas mahalaga akong kailangan asikasuhin. Putol niya habang ang kanyang mga mata nakatuon kay Rebecca na masayang sumasakay sa kotse ni Troy. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Palihim niyang sinundan ng dalawa. Huminto ang sasakyan ni na Troy at Rebecca sa isang sikat at romantikong restaurant sa labas ng lungsod. Isang alfresco dining area na napapalibutan ng mga kumukulitap na fairy lights. Table for one please, somewhere hidden, aniya sa receptionist. Nakasuot siya ng isang itim na baseball cap at shades para hindi makilala. Mula sa kanyang pwesto, nakikita niya kung paano haplusin ni Troy ang kamay ng dalaga. Nakikita niya ang malalapad ng ngiti ni Rebecca, ang mga ngiting dati ay pinagdadamot niya rito. That should be my hand she's holding. Hindi na siya nakatiis nang makita niyang inilalapit ni Troy ang mukha nito kay Rebecca para sa isang bulong. Sa isip ni Ace, hahagkan na ni Troy ang dalaga. The steak is too dry, biglang sigaw niya. Sapat para lumingon lahat ng customer kabilang na ang dalawa. Ace? Kita niya ang gulat na bulalas ni Rebecca na makilala ang kanyang boses. Tinanggal niya ang kanyang shades at tumayo ng buong tigas. What a small world, Miss Dalisay. Hindi ko akalaing dito ka rin pala nagde-dinner. Anong ginagawa mo rito eh? Sinusundan mo ba kami? Diretsong tanong nito habang ang mga kilay halos mag-abot na sa inis. Sinusundan? I own a share in this restaurant chain, Rebecca. I'm just doing a surprise inspection. Pagsasinungaling niya. Tumingin siya kay Troy ng may halong panghamak. And who is this? Your driver? Kita niyang tumayo ang lalaki. I am Troy, Rebecca's boyfriend, and you are? Boyfriend? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Rebecca, hindi ko alam na bumaba na palang standards mo from a CEO to whatever he is. Sumusobra ka na, sigaw ng dalaga. Tumayo na rin to habang nakaikom ang mga kamay sa galit. Wala kang karapatang insultuhin si Troy at wala ka ring pakialam kung sinong gusto kong makasama. Lalong lumapit si Ace, hindi alintana ang mga batang nakatingin sa kanila. May pakialam ako, Rebecca, dahil alam nating dalawa na hanggang ngayon, ako pa rin ang hinahanap mo sa bawat lalaki nakakasama mo. You're delusional, bulyaw ni Rebecca. Am I? Bigla niyang hinawakan ang braso nito at hinila to papalapit sa kanya. Sa harap ni Troy at ng lahat ng tao, itinanim niyang isang mabilis pero marahas na hagkan sa mga labi ni Rebecca. Pero isang malakas sa sampalang sumunod. Ang paligid ay naging bingi sa sobrang katahimikan. Huwag mo na uling gagawin yon, Ace Ignacio, bulong ni Rebecca. Dati baliw ako sa'yo. Ngayon ikaw na lang ang nababaliw at hindi ko nababalikan ang kahibangan kong yon. Let's go, Troy. Nawalan na ako ng gana. Naiwan siyang nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ang sakit ng sampal ay wala pa sa kalahati ng sakit na naramdaman niya na makita ang pandidiri sa mga mata ni Rebecca. Doon niya napagtanto ang apoy na dati niyang pilit na nilulusaw, ngayon tuluyan na siyang tinutupok. Kinabukasan, hindi pumasok si Rebecca sa opisina. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag at emails tungkol sa marketing project. Ang buong Ignacio Holdings ay tila naglalakad sa ibabaw ng itlog dahil sa sobrang sungit ni Ace. Sir, may mga papeles po na kailangan pirma. Ilabas mo yan. Nasaan si Rebecca? Sigaw niya sa kanyang sekretary. Naka-sick leave po, sir. Sabi po ng assistant niya masama raw pong pakiramdam. Alam niya na di masama ang pakiramdam ng dalaga. Galit ito at may karapatan itong magalit. Pero ang hindi niya matanggap ay ang katotohanan na baka tuloy na siyang mawala ng puwang sa buhay ni Rebecca. Hindi na siya nakahintay hanggang matapos ang araw. Pinuntahan niya ang apartment ni Rebecca. Paulit-ulit siyang kumatok pero walang sumasagot. Hanggang sa bumukas ang pinto, pero hindi si Rebecca ang lumabas, kundi si Troy na may hawak na plastic ng gamot at pagkain. Ikaw na naman? Bungad ng lalaki. Bakas ang inis sa mukha. Nasaan si Rebecca? I need to talk to her professionally. Giit niya at pilit na tinatago ang selos na kumukulo sa kanyang puso. Professionally? Pagkatapos ng ginawa mo kagabi, Ace, itigil mo na to. Rebecca is done with you. She's happy now. Hayaan mo na siyang manahimik. I will not leave until I talk to her. Maya-maya biglang lumitaw si Rebecca sa likod ni Troy. Maputla ito at halatang katatapos ng umiyak. Troy, pumasok ka muna sa loob. Ako nang bahala dito. Nang silang dalawa na lang, tinitigan niya ang binata. Bakit ka ba nagagalit, Ace?
Bakit ngayon ka naghahabol? Nung ako ang nagmamakaawa para sa konting atensyon mo, saan ka nandun? Nung akong umiiyak gabi-gabi dahil sa mga pang-iinsulto mo, nasaan ka? Nagagalit ka ba dahil mahal mo ako o nagagalit ka lang dahil hindi mo na ako pag-aari? Hindi ako isang gamit na pwede mong itapon kapag ayaw mo na at pwedeng pulutin muli kapag kailangan mo ng aliw. Rebecca, I didn't know it would hurt this much. Nung wala ka na sa tabi ko, nung hindi mo na ako kinukulit, doon ko lang naramdaman kung gaano katahimik ang mundo ko at ayoko ng ganong katahimik. Masanay ka na sa katahimikan, Ace, dahil tapos na ang palabas ko. Malamig na sabi ni Rebecca bago dahan-dahang sinara ang pinto. Naiwan siya sa hallway ng apartment. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang makapangyarihang CEO ng Ignacio Holdings ay talo na sa larong siya mismo ang gumawa ng patakaran. Kung akala ni Ace Ignacio matatapos ang laban sa isang pagsasara ng pinto, diyan siya nagkakamali. Ngunit si Rebecca, may bago na siyang filosofiya. If you cannot make them love you, make them realize what they lost while looking fabulous. Imbes na magmukmok sa ilalim ng kumot, nagpasya siyang tanggapin ang imbitasyon ni Troy para sa isang event na gaganapin sa Manila Hotel. Alam niyang nandun si Ace dahil ang Ignacio Holdings ang isa sa mga main sponsors. Troy, siguraduhin mong di tayo mapapansin dahil gusto kong sila ang tumingin sa atin. Aniya habang inaayusan ng sikat na makeup artist. Nang gabing yon, pumasok siya sa ballroom na tila isang diyosa na bumaba mula sa langit. Suot niya ang isang midnight blue backless gown na bumabakat sa bawat kurba ng kanyang katawan. Habang sa kabilang panig ng silid, si Ace ay abala sa pakikipag-usap sa mga business partners. Pero parang may mga radar ang kanyang mga mata. Sa isang segundo, mahagip ng kanyang paningin ang aninong yon. Halos mabitawan niya ang hawak na champagne glass. She is breathtaking. Bulong ng isa sa mga kasama niya. She's working for me. Mariing pagtatama ni Ace, pagaman sa loob niya, gusto niyang sumigaw na she's mine, kahit alam niyang wala siyang karapatan. Sinadya ni Rebecca at Troy na pumesto sa gitna ng dance floor. Nag-umpisa ang isang mabagal at romantikong kanta. Habang sumasayaw, kitang-kita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang pag-aalboroto ni Ace. Ang binata, panay ang lagok ng alak. Ang mga mata ay nakapako sa kamay ni Troy na nasa bewang niya. Rebecca, ang higpit ng hawak ni Mr. Ignacio sa baso niya. Baka mabasag? Biro ni Troy habang iniikot siya. Hayaan mo siya, Troy. Hayaan mong maranasan niyang pakiramdam ng nanonood lang sa malayo. Sagot niyang may kasamang matamis na tawa na sinadya niyang iparinig. Hindi na nakatiis pa si Ace. Lumapit siya sa gitna ng dance floor at walang sabi-sabi, tinapik ang balikat ni Troy. May I cut in? Tanong ni Ace. Hindi ito tanong kundi isang utos. Actually, we're in the middle of a panimula ni Troy pero mabilis siyang pinutol ni Rebecca. It's okay, Troy. Gusto ko ring malaman kung marunong bang sumayaw ang mga taong walang ritmo ang puso. Hamon ng dalaga. Sa sandaling humawak ang kamay ni Ace sa kanyang bewang, tila may kuryenteng gumapang sa kanilang dalawa. Ramdam niya ang init ng palad ng binata. You look illegal in that dress. Bulong ni Ace sa kanya. At ikaw, mukha kang desperado sa tusido mo. Ganti dito. Bakit mo ba ginagawa to, Rebecca? Sinadya mo ba lahat ng to para sa rin ako? Para pagmukhain akong baliw? Ace, huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Hindi lahat ng ginagawa ko tungkol sa'yo. Nag-e-enjoy lang ako sa buhay ko kasama ng lalaking pinahahalagahan ako. Maya-maya hinila siya ni Ace ng mas malapit hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan ng kanilang mga dibdib. I can give you everything, Rebecca. Just tell that guy to leave. Everything? Kaya mo bang ibigay ang respeto? Kaya mo bang ibigay ang katiyakan na hindi mo ulit ako itatapon kapag nagsawa ka na? Huminto ang musika pero hindi bumitaw si Ace. Ang tensyon sa pagitan nila ay abot tanaw ng lahat ng bisita. I am learning, Rebecca. Please, give me a chance to show you. Pagsasama mo nito. Chance? Marami kang chance, Ace. Pero mas pinili mong saktan ako. Ngayon, hayaan mo naman akong piliin ang sarili ko. Ani rito bago dahan-dahang tinanggal ang mga kamay ng binata sa kanyang bewang. Iniwan niya to sa gitna ng dance floor, mag-isa sa ilalim ng spotlight. Rebecca, wait! Kukunin ko lang ang sasakyan, huwag kang aalis dyan. Sigaw ni Troy bago to patakbong nagtungo sa parking lot. Naiwan siya sa gilid, niyayakap ang sarili dahil sa lamig na nanonood sa kanyang backless gown. Pero bigla isang pamilyar na init ang bumalot sa kanyang mga balikat.
Isang mabigat at mabangong tuxedo jacket ang pinatong sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na ako kailangan sundan, Ace. Mahinang sabi niya nang di lumilingon. Ang amoy ng sandalwood at mamahaling tobacco, ang amoy ni Ace ay sapat na para manginig ang kanyang tuhod. Malamig dito sa labas, baka sipunin ka. Kailan ka pa simulang naging concern sa health ko? Dati nga kahit maghapon ako mag-abang sa labas ng opisina mo, sa ilalim ng araw, wala kang pakialam. Humarap ang binata sa kanya. Dahil pusong bato ko noon, Rebecca. I was a fool for not seeing what was right in front of me. At ngayon, ano ka na ngayon? Hamon niya rito. Ngayon ako na ang baliw. Rebecca, look at me. Hinawakan ni Ace sa magkabilang braso niya at pilit siyang pinapaharap sa kanya. I can't breathe knowing you're with him. I cannot function thinking he's the one holding you. Akala ko kaya ko. Akala ko gusto ko ng katahimikan. Pero ang tahimik na buhay na wala kay isang bangungot. Ace, bitawan mo ko, nakakahiya, maraming tao. I don't care about the people. I don't care about the board members or the stocks. I care about you. Kung kailangan lumuhod ako dito sa harap mo para lang mapatawad mo ko, gagawin ko. Masyado nang huli, Ace. Bulong niya rito. Ang pag-ibig ay hindi parang kumpanya na kapag nalulugi po pwede mong i-bail out. Nung kailangan kita, tinulak mo ko. Ngayong masaya na ako o sinusubukan ko maging masaya, saka mo ko hihilahin pabalik? Napaka-selfish mo. Eksaktong huminto ang sasakyan ni Troy sa harap nila. Bitawan mo siya, Ignacio, hiyaw ni Troy. Hindi natinag si Ace. Lalo nitong hinigpitan ang hawak sa braso niya. Hindi siya sasama sa'yo, akin siya. Hindi ako sa'yo, Ace. Bulyaw ni Rebecca sabay pilit na kumalas. Troy, let's go. Kaagad siyang pumasok ng sasakyan ni Troy nang di na muling tumitingin sa likod. Ang sanay mabilis na biyahe pa uwi ni Rebecca at Troy ay naging 1 oras na pagkakababad sa traffic. Are you okay, Rebecca? Nilalamig ka ba? I'm fine, Troy. Pasensya ka na sa eksena kanina. Sagot niya bagaman ang kanyang isip ay naiwan sa anyo ni Ace sa labas ng hotel. Pagdating nila sa kanyang apartment, laking gulat nila na makitang may isang pamilyang SUV na nakaparada sa tapat ng gate. At sa tapat ng pinto nakaupo si Ace. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong niya pagkababa ng sasakyan. I wanted to make sure you got home safe. Paos na sagot ng binata. Ace, umuwi ka na. Hindi ako aalis hanggat di mo tinatanggap ang sorry ko. Rebecca, please. Kahit isang pagkakataon lang na makapagpaliwanag. Sa huli, wala na siyang nagawa. Kahit nagiinit ang dugo niya sa inis, pumayag na siyang patuluyan si Ace sa loob. Troy, pasensya na talaga. Mauna ka na, ako nang bahala dito. Tatawagan na lang kita. Kahit labag sa loob, tumango lang si Troy bago umalis. Naiwan silang dalawa sa loob ng maliit niyang apartment. Maupo ka muna dyan. Utos niya habang nagtitimpla ng kape. Maya-maya umupo sila sa maliit na dining table. Bakit, Ace? Bakit ngayon lang? Panimula niya. Natatakot ako, Rebecca. Pag-amin ng binata. Sa buong buhay ko, ang tanging alam ko lang kontrolin ang lahat. Negosyo, tao, pati emosyon ko. Pero nung dumating ka, ginulo mo ang sistema ko. You were too loud, too bright, too much. Akala ko pag tinulak kita, babalik sa normal ang buhay ko. And it did? Aniya dito. No, it became empty. Mas gusto kong ingay mo kaysa katahimikan ng malaking bahay ko. Every time I see you with Troy, pakiramdam ko may taong gustong sumira sa puso ko. Galit ako dahil di ko matanggap na ang babaeng dati baliw sa akin, ngayon baliw na sa iba. Hindi ako baliw kay Troy, Ace. Tinatrato lang niya ako ng tama, yung hindi mo nagawa. Matapang na sabi niya rito. I know, and that's the most painful part. Seeing someone else give you the happiness that I should have provided. Lumapit si Ace at tinawakan ng kamay niya sa ibabaw ng mesa. Please, Rebecca, don't close your heart yet. Let me court you. Properly this time. Tinitigan niya ang binata. Ang intense na kislap sa mga mata nito ay totoo. Pero sapat ba ang isang tasa ng kape at mga salita para burahin ang mga taon ng pag-iyak? Kailangan ko ng oras, Ace. Hindi madaling maniwala ulit. Aniya rito sa baybawi ng kanyang kamay. I will wait. Kahit gaano katagal. Ako naman ang mag-aabang sa lobby mo ngayon. Ako naman ang magdadala ng kape na hindi mo iinumin. Mararamdaman mo rin kung gaano ko kabaliw sa'yo. Gabi na nang umalis si Ace, pero ang naiwang init sa apartment niya ay hindi nagaling sa kape kundi sa pag-asa na baka nga sa gitna ng lahat ng gulo, meron pa ring pagkakataong maayos ang kanilang maling simula.
Isang linggo na nakalilipas simula nang maganap ang coffee confession ni Ace. Ang CEO ay tila naging anino ni Rebecca, pero hindi ito ang aninong nakakatakot. Ito ang aninong may dalang bulaklak, paboritong merienda at mga post-it notes na may nakasulat na, "Sorry, please smile." Subalit para kay Rebecca, ang bawat pagpaparamdam ni Ace ay tila isang paalala ng sugat na pinilit niyang pinagagaling. "Ma'am Rebecca, may delivery na naman po. Galing ulit sa A." Wika ng kanyang sekretary na si Mika. Pigil ang kilig habang inilalapag ang isang bouquet ng asul na tulips. "Ibigay mo na lang sa guard, Mika, o kaya gawin nating dekorasyon sa lobby?" Walang emosyon na sagot niya. "Pero ma'am, may kasamang card," ang sabi niya. "Hihintayin kita sa tapat ng opisina mo, umulan man o araw." Napabuntong hininga siya. Ang kulit talaga ng lalaking yon. Pagkalabas niya sa gusali ng hapong iyon, saktong nakasandal ang binata sa kanya SUV. Wala itong suot na tuxedo jacket. Nakatupi lang ang manggas ng puting polo at tila pagod ang mga mata, pero agad na nagliwanag nang makita siya. "Rebecca, coffee?" Alok nito. Tinaas pa isang baso ng kape. Stop this. Hindi mo ba naiintindihan? I'm done. I'm tired." Aniya rito at dire-diretsyong naglakad patungo sa kalsada para mag-abang ng taxi. "I am not stopping, Rebecca. Dati hinayaan kita. Ngayon ako ang magsisilbing gabay mo kahit ayaw mo." Sigaw nito habang hinahabol siya. Bigla huminto si Rebecca at tumarap sa kanya. Diyan ka magaling. Ang ipilit ang gusto mo. Ace, nang mahal kita wala kang pakialam. Ngayong sinasabi mong mahal mo ko, kailangan ba automatic mahalin din kita pabalik? Napaka-unfair mo." "I know I was unfair. I'm trying to make up for it." "You cannot make up for years of rejection with a few bouquets of flowers. Pagsuko na to, Ace. Sumuko na ako sa'yo noon pa, kaya please, sumuko ka na rin sa akin." Tumalikod na siya at mabilis sumakay sa isang humintong taxi. Sa loob ng sasakyan, tuluyan ang bumuhos ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang pagsuko niya ay hindi dahil hindi niya mahal si Ace, kundi dahil natatakot siya na kapag bumalik siya rito, baka mawala na naman ang sarili niya. Sa kabilang banda, kung akala ni Rebecca titigil si Ace dahil sa kanyang pagsabog, nagkakamali siya. Hindi siya susuko hanggat hindi niya ito nakukuha, pero sa pagkakataong to, hindi acquisition ang layunin niya, kundi redemption. Kinabukasan, nagulantang ang buong marketing industry. Nag-post si Ace sa official page ng Ignacio Holdings, hindi tungkol sa stocks, kundi isang public apology. "To the woman who taught me that the heart is more valuable than any business empire, I'm sorry. I was blind, but now I see. I'm not asking for your love back. I'm just asking for a chance to be the man you deserve from the start." Naging viral ang post. Ang Ice King tuluyan nang natunaw sa harap ng publiko. "Ma'am Rebecca, trending po kayo," sigaw ni Mika. Hindi siya makapaniwala sa nabasa. Si Ace, nag-post ng ganito sa public? Ang lalaking sobrang ingat sa reputasyon, hinayaan ang sariling magmukhang marupok sa harap ng buong mundo? Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Nung gabing yon, habang naglalakad siya pa uwi, nakita niyang isang pamilya na eksena. May mga batang naglalakad na may hawak na mga lobo at ang bawat lobo ay may nakasulat na letra. Pagdating niya sa tapat ng kanyang apartment, nabuo ang salitang PALIWSAYO. Nakatayo si A sa gitna, may hawak na megaphone. "Rebecca Dalisay, galit ka man o hindi, hindi ako aalis dito. Kung kinakailangan kong mag-apply na yaya mo, gagawin ko. Kung kailangan kong maging security guard ang puso mo, tatanggapin ko." Nagsimulang maglabasa ng mga kapitbahay niya. "Sagutin mo na te, ang gwapo naman yan," sigaw na isang ale. "Ace, tumigil ka, nakakahiya," sigaw niya mula sa kanyang bintana. Hindi ako titigil hanggat di mo ako binibigyan ng isang date. Isang date lang, Rebecca. Walang Troy, walang trabaho, walang selos, just us." Napahawak na lang siya sa noo. Ang dating seryosong CEO ay naging isang fanboy. Intense ang hiyawan ng mga tao sa paligid, ang tensyon na palitan ng kilig at tawanan. Sa huli, dahil sa sobrang hiya at dahil na rin sa isang bahagi ng puso niya na nagsisimulang tumibok ng mabilis, sumuko siya. "Fine. Isang date. Pero umuwi ka na ngayon dahil baka baranggayin tayo dito." Isang malakas na yas ang sinigaw ni Ace na umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Napangiti siya nang di niya namamalayan. "Mabaliw ulit kaya ako sa'yo, Ace? O ito na talaga ang simula ng bago nating kabanata?"
Ang isang date na hiningi ni Ace hindi naganap sa isang mamahaling restaurant o sa isang sikat na pasyalan. Sa halip, dinala niya si Rebecca sa rooftop ng pinakamataas na building na Ignacio Holdings. Doon may nakahandang simple pero eleganteng dinner. Dito? Tanong ni Rebecca at bahagyang namamangha sa katahimikan ng paligid. Yes, sagot ni Ace habang iniuurong ang upuan para sa dalaga. Dito sa taas, kung saan dati, puro trabaho at pera lang ang iniisip ko. Gusto kong makita mo na ang pinakamataas na rating ko'y walang kwenta kung di kita kasama sa tuktok. Nagsimula ang gabi na may kaunting ilang. Kumain sila ng steak at uminom ng mamahaling alak. Ngunit habang lumalalim ang gabi at unti-unting nauubos ang laman ng bote, ang professional na pader sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho. Alam mo, Ace, panimula niya, bahagyang namumula ang mga pisngi dahil sa espiritu ng alak. Ang daya-daya mo. No ako humahabol parang ang hirap-hirap mong abutin. Ngayong ako lang lumalayo para kang kabuti na kahit saan ako magpunta nandun ka. Natawa na mahina si Ace. Kasi takot ako, Rebecca. Akala ko kapag hinayaan kitang makapasok sa mundo ko, magiging mahina ako. Pero ang totoo, nung itulak kita palayo, doon ako naging pinakamahina. Lasing ka na ba? Biro niya rito at pilit tinatago ang kaba. Lasing sa pagmamahal mo, siguro, sagot nito. Rebecca, totoong sinabi ko. Nung nakita ko si Troy na hinahawakan ka, parang gusto kong sirain ang buong mundo. Doon ko naintindihan yung nararamdaman mo noon. Yung selos, yung sakit, yung paghahangad na mapansin ka. Maya-maya bigla siyang tumayo at bahagyang gumigewang. Lumapit sa gilid ng rooftop at tumawak sa railings. Ang hangin humahampas sa kanyang mukha. Pero paano kung di sapat ang sorry? Paano kung sa sunod na araw magising ka at maisip mo na naman na distraction lang ako? Tumayo rin si Ace, lumapit sa likuran niya. Hindi ka distraction, Rebecca. Ikaw ang direksyon ko. Bulong nito sa kanyang tenga. Humarap si Rebecca sa kanya, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa ilalim ng impluwensya ng alak at ng nararamdamang pangungulila, hinawakan niya mukha ng binata. Gusto kitang saktan, Ace. Gusto kitang saktan gaya ng pananakit mo sa akin, pag-amin niya. Saktan mo ko. Saktan mo ko sa paraang gusto mo, basta't wag mo lang akong iiwan ulit, sagot ni Ace. Sa isang iglap, ang tensyon ay nauwi sa isang mainit at mapusok na hagkan. Isang hagkan na naglalayong bawiin ang lahat ng taon na nawala sa kanila. Halik na may halong pait ng nakaraan at tamis ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalapit, bigla siyang humiwalay. Hinihingal siya. Ang kanya mga mata puno ng kalituhan. Hindi ko kaya, Ace. Hindi ko kayang maging baliw ulit sa'yo. Rebecca, lasing lang tayo. Lasing lang ang lahat ng to. Ani rito bago siya mabilis at tumakbo patungo sa elevator. Kinabukasan, ang hangover ni Rebecca ay hindi lang dahil sa alak, kundi dahil sa matinding pagsisisi na nangyari sa rooftop. Agad siyang nag-file ng resignation sa agency niya para di niya na kailangan makita si Ace sa anumang business projects. Aalis ako, Mika. Pupunta ako sa probinsya. Kailangan kong lumayo bago ko tuluyang sakupin ang nararamdaman ko. Aniya habang nag-iempake. Pero ma'am, paano si Sir Ace? Paano si Troy? Si Troy? Kakausapin ko siya ng maayos. Pero si Ace, mas mabuti nang di kaming dalawa magkita. Habang papunta sa airport, panay ang tunog ng cellphone niya. Mahigit 100 missed calls at messages mula kay Ace. Rebecca, please, let's talk. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Don't do this to me again. Di na siya sumagot sa mga text ni Ace. Ngunit habang nasa check-in counter siya, isang anunsyo ang narinig niya sa buong airport. Attention to passenger Rebecca Darisay. Please proceed to the information counter. Someone is looking for his heart. Napatigil lahat ng tao. Ang anunsyo paulit-ulit. Muli siyang nakaramdam ng hiya pero kasabay nito ay ang matinding kabog ng kanyang puso. Rebecca! Isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa malayo. Nakita niya si Ace, hinihingal ito at pawis na pawis. Hindi alintana ang mga security guard na humahabol dito dahil sa pagpasok sa bawal na area. Ace, ano ba? Masisira ang karir mo sa ginagawa mo. Sigaw niya nang maabutan siya ng binata. Hinablot ni Ace ang kanyang kamay. I don't care about my career. I don't care about anything else. Huwag mo kong iwan, Rebecca, please. Hindi ko kakayanin na mawawala ka ulit. Ace, natatakot ako. Natatakot ako na kapag nanatili ako, magiging martir na naman ako.
Hindi ka na magiging martir dahil ako na ang magsisilbi sa'yo. Ako na ang susunod sa bawat utos mo. Just stay. Give me 1 week. 1 week to prove that I can be the man you want me to be. Kung pagkatapos sa 1 linggo gusto mo pa rin umalis, ako mismo maghahatid sa'yo sa airport. Pagsusumamo ni Ace, ang mga mata bakas ang tunay na takot. Takot na mawala ang tayong babaeng nagparamdam sa kanya kung paano mabuhay. Ang buong airport nakatingin sa kanila. Ang ilang mga pasahero kumukuha pa ng video. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang katapatan sa boses ng binata. 1 week, Ace. 1 linggo lang. Sa wakas ay nasabi niya. Di na nag-atubili si Ace. Binuhat niya si Rebecca at inikot-ikot sa tuwa. Ang 1 linggong hiningi ni Ace ay naging 1 linggo ng rehabilitation para sa kanyang puso. Ginawa niya ang lahat mula sa pagluluto ng almusal. Nasunog ang gilid hanggang sa pag-aaral kung paano ang mag-commute dahil gusto ni Rebecca ang maranasan nila ang normal na buhay. Ngunit ang Ice King may huling hamon na kailangan harapin. Isang gabi bago ang huling araw ng kanilang kasunduan, biglang lumitaw si Sofia sa opisina ni Rebecca. You think you've won, don't you? Bungad na ito at bigkas ang puot sa mukha. Ace is just guilty, Rebecca. Kapag nawala ang guilt na yan, babalik siya sa pagiging seryosong CEO at pagsasawaan ka rin niya. Huminga na malalim si Rebecca. Kung dati iiyak siya o magtatago, ngayon tinignan niya si Sofia diretso sa mga mata. Sofia, ang pagkakaiba natin. Minahal ko si Ace nang wala pa siyang pakialam sa akin. Ikaw, mahal mo lang ang posisyon niya. Guilt man o pag-ibig ang nararamdaman niya ngayon ang mahalaga, masaya kaming dalawa. At ikaw, mukhang ang lungkot mo. Sakto pumasok si Ace sa silid. Hindi niya man lang tinapunan ng tingin si Sofia. Diretso siya tumingin kay Rebecca at inabutan to ng paboritong kwek-kwek na bilis sa kanto. Sofia, I think you should leave. Huling beses na kitang babalaan. Huwag mong lalapitan ang magiging asawa ko. Malambig na sabi niya. Naggangarit ang mukha ni Sofia nang lumabas to ng pintuan. Nang makaalis ang babae, napatitig siya kay Ace. Asawa agad? Wala pang ang proposal? Ngumiti si Ace, isang ngiting hindi na pilit kundi puno ng katuwaan. I am just claiming what's mine, Rebecca. Handa ka ba para sa huling gabi ng ating deal? Dinala ni Ace si Rebecca sa isang pribadong yate sa gitna ng Manila Bay. Ang paligid ay payapa. Tanging tunog ng mga alon at ang mahinang tugtog ng saxophone ang naririnig. Rebecca, panimula ni Ace. Hawak ang isang baso ng wine. Sa loob ng 15 taon ng buhay ko sa negosyo, akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng building at dami ng pera. Pero nung mawala ka, na-realize ko, ang pinakamalaking bankruptcy na naranasan ko ay na naging bankrupt ang puso ko dahil sa kawalan mo. Lumuhod si Ace sa harapan niya. Kinuha ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Sa loob noon ang isang singsing na may diamanteng kasing ningning ng mga bituin sa langit. Rebecca, dalisay, naging baliw ka sa akin noon at pinangako ko sa sarili kong gagawin kong lahat para maging mas baliw ako sa iyo ngayon. Will you marry me this once, arrogant man, and turn him into the happiest husband in the world? Di niya na napigilan ang pagtulo ng kanyang luha, pero sa pagkakataong to, luha na to ng purong kaligayahan. Ace, akala ko, habang buhay ako magiging the girl who cried wolf. Pero ngayon, na-realize ko na sulit lahat ng rejection, lahat ng paghahabol, dahil dito rin pala tayo hahantong. So, is that a yes? Tanong ni Ace, halatang kinakabahan. Yes, isang malaking yes. Sinuot ni Ace ang singsing at binuhat si Rebecca. Masayang nag-ikot sa deck ng yate. Nagputukan ng mga fireworks sa langit. Isang sorpresang inihanda niya para sa gabing iyon. Ace, anong aral ang kwento natin? Biro niya habang nakasandal sa dibdib ng binata. Hinalikan ni Ace ang kanyang noo. Ang aral? Na ang tunay na pag-ibig hindi lang tungkol sa paghabol o pagtakas. Tungkol to sa paghinto at pagtingin sa mata na isa't isa hanggang ma-realize nyo na kahit gaano kalayo ang tinakbo ninyo, sa isa't isa pa rin kayo magtatagpo. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matimis at matagal na halik. Hudyat ng pagtatapos ng kanilang mga paghihirap at simula ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. Special Chapter. 1 taon matapos ang kanilang kasalan sa yate, ang buhay ni na Ginoo at Ginang Ignacio naging paboritong paksa ng mga chismosa sa business district.
Sinasabing ang dating ice king na si Ace Ignacio tuluyan na nga naging ice cream. Mabilis matunaw sa isang tingin lang ng kanyang asawa. Isang umaga sa loob ng kanilang mansyon, abala si Rebecca sa pag-ayos ng kanyang mga gamit para sa kanilang first anniversary trip. Ace, nasan yung floral na polong binili ko sa'yo? Yung may malalaking sunflower? Sigaw niya mula sa walk-in closet. Pumasok si Ace na may bitbit na tray ng kape. Honey, kailangan ko ba talaga isuot yon? Mukha akong hardinero sa polo na yun eh. Anong hardinero? Ang gwapo mo kaya doon. Sabi mo gagawin mo lahat para sa akin. Isang polo lang, ayaw mo pa? Pagtataray niya, bagaman may halong biro. Napabuntong hininga si Ace at lumapit kay Rebecca. Niyakap niya to mula sa likuran at itinanim ang isang halik sa balikat ng asawa. Fine. Kahit magmukha akong flower vase, isusuot ko. Basta wag mo lang akong titingnan ng ganyan. You know I can't resist you. Good boy, nakangiting sabi ni Rebecca. Sa gabi ng kanilang anibersaryo, dinala ni Rebecca si Ace sa isang maliit at lumang karinderya sa tapat ng opisina nito. Ang lugar kung saan unan siyang nag-stock noon. Dito? Akala ko ba sa Paris tayo pupunta? Tanong ni Ace. Halatang nagtataka pero nakasuot pa rin ng sunflower na polo. Dito nagsimula ang lahat, Ace. Nung baliw na baliw ako sa'yo at hindi mo ako pinapansin, sagot niya rito. Nang makaupo na ay nag-order na lamang siya ng 2 platong pares at maraming extra rice. Habang kumakain, hindi mapigilan ni Ace na mapangiti. Alam mo, Rebecca, noong una kitang nakita na kumakain dito habang nakatingin sa building ko, akala ko talaga may sira ka sa ulo. May sira naman talaga ako noon eh. Sira ang bait sa'yo. Pero tingnan mo ngayon, sino ang mas baliw sa atin? Hamon ni Rebecca. Huminto si Ace sa pagkain at kinuha ang kamay ng asawa. Ako ang mas baliw ngayon. Mas baliw ako sa takot na baka isang araw magising ako at panaginip lang pala lahat ng to. Maya-maya kinuha ni Rebecca ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Ace. Happy anniversary, Ace. May dagdag na obsession na darating sa buhay natin. Nanginginig ang mga kamay ni Ace habang binubuksan ang sobre. Nang makita ang laman, isang ultrasound result. Halos mabitawan niya ang kanyang kutsara. Rebecca, are we? Yup. May maliit na Ace o Rebecca na darating sa loob ng ilang buwan. Handa ka na bang maghabol sa bata naman sa susunod? Hindi na nakapagsalita si Ace. Tumayo siya. Binuhat si Rebecca at pinaikot-ikot sa gitna ng kalsada. Hindi alintana ang mga taong nanonood at ang mga driver na bumubusina. I'm going to be a dad. I'm going to be a dad. Ace, ibaba mo ko. Nakakahiya. Tawa ni Rebecca pero kitang-kita ang kislap ng saya sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang sasakyan, magkahawak kamay sa ilalim ng liwanag ng mga poste at kalsada, na-realize nila na ang kanilang kwento ay hindi natatapos sa kasalan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng atensyon sa isa't isa. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng apoy kahit sa gitna ng ordinaryong buhay. Rebecca, tawag ni Ace bago sila sumakay sa kotse. Bakit? Kahit magkaroon pa tayo ng 10 anak, ikaw pa rin ang hahabulin ko araw-araw. Hindi ako mapapagod na maging baliw sa'yo. Siguraduhin mo lang, Ace Ignacio, dahil kapag hindi, baka bumalik ako sa pagiging the legal mistress mo. Biro ni Rebecca. At sa ilalim ng kalangitan ng Maynila, ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw. Isang patunay na ang pinakamasarap na pag-ibig ay yung akala mo katapusan na, pero simula pa lang pala na isang mas magandang kabanata. Aral ng kwento. Ang pag-ibig ay hindi isang kompetisyon kung sino mas matapang o mas manhid. Minsan kailangan sumuko sa maling paniniwala para mabigyang daan ang tamang nararamdaman. Ang tunay na obsesyon nagiging inspirasyon lamang kung ito ay may kasamang respeto at pagpapatawad sa sarili at sa kapwa.